Opo, nasibak po ako. Talagang mabigat yung loob ko. Una sa lahat, gusto ko po magpasalamat sa inyo sa walang sawa niyo pong pagsuporta sa akin. Marahil napansin niyo po na wala na ako masyadong upload sa aking YouTube channel. Sa dahilan po na meron pong pangyayari na hindi natin maiiwasan, no? Ganun po talaga ang kalakaran sa serbisyo namin. Kahit na marami kang nagawang tama, isang pagkakamali mo lang po, maaari ka po talagang matanggal sa serbisyo o ma-relieve sa iyong pwesto. So sir, ano bang nangyari sa iyo? Nasibak ka ba sa pwesto? Opo, nasibak po ako. Pero hindi po yung proper term. So ginagamit lang yun ng mga mainstream media para sa kanilang viewers, listeners, and readers. Ginagamit lang nila yun para ma-confuse yung mga tao. Ang tamang term po doon ay na-relieve po. Na-relieve sa pwesto. Yun nga, ginagamit ngayon ng mainstream media yung sinibak para nga, siyempre, mas magandang pakinggan, di ba? Kaysa sa relieve from present position, di ba? O kaya dismiss from service. Mas maganda kasi pakinggan sa mainstream media yung nasibak, di ba? Mas nakakakuha siya ng attention sa mga listeners or viewers nila, di ba? Siyempre pag sinibak mo, di ba? Mas iba yung dating, di ba? Mako-confuse ka. Sir, anong nangyari sa iyo? Bakit natanggal ka sa pwesto mo? So, ganoon talaga, may mga pangyayari talaga na hindi natin maiwasan. So sa akin naman, sa part ko naman, sa akin lang naman is yung security lang naman yung yung iniisip ko, no, sa tropa. Ganito na lang, kwento ko na lang sa inyo. Hindi na lang ako magbabanggit ng kung sino man yung involved. So, basta ikukwento ko na lang kung anong nangyari, no. So, natanggal ako kasi dahil sa pagtulong din, no, sa pagtulong. So, may sa akin, meron sa aking kasama rin namin sa kapulisan na nanghingi ng tulong sa amin, no. Hindi ko nababanggitin kung anong unit po 'yon, pero hindi po rito sa Palawan po 'yon. So nanghingi sa akin ng tulong habang nagpapahinga nga ako doon sa may kampo doon sa Nara, no. So na ako nung patulog na ako, mga alas 11 na ng gabi 'yon. So nagpapahinga ako, nagpapaantok. So may lumapit sa gate namin, doon ako nakaupo doon sa may labas ng opisina namin. So nakita ko may mga tao na dumating. Hindi sila naka-uniform. So narinig ko na hinahanap si Sergeant Joy, si Sergeant Hoya. So nung marinig ko, nilapitan ko. Lumapit ako ngayon. Tapos nung paglapit ko, nakausap ko yung isang kasama natin. Yun nga yung umihingi ng tulong sa atin. Tinanong ko kung ano yung problema, kung ano yung pakay nila sa amin. So sinabi nung isang pulis, "Sir, meron po kaming sinusundan na sasakyan mula pa sa Brooks Point papunta ng Aborlan." So sa amin is Nara. So dito yung dito sa south yung Brooks Point, tapos yung Aborlan dito, tapos dito naman yung sa amin yung Nara. So dumaan na yung sasakyan sa amin. So sinusundan daw ng sasakyan nila. Naman ba? Sabi ko, "Ano bang karga?" Sabi ko, "Anong karga nung sasakyan? Bakit nyo sinusundan?" Ang sabi nung kausap ko na pulis, sabi niya, "Sir, meron pong alleged na sakay na sigarilyo doon sa sasakyan nung sinusundan nila." Saglit lang yung pag-uusap namin. So walang may tumawag doon sa kasama nila, sa narinig ko sa cellphone na, "Sir, ayan na, paparating na." Sabing gano'n nung kasama nila na may kausap sa cellphone. So paglingon kong gano'n, galing ng Aborlan, doon sa checkpoint namin nangyari, nasa checkpoint namin nangyari. Nung paglingon kong gano'n, yun na. Nakita ko may dalawang sasakyan na mabilis na paparating. Siyempre, yung instinct ko kagad na delikado yung sitwasyon. So ang ginawa ko, pinahinto ko yung sasakyan. Hinto, sabi kong hinto. So kasi mabilis eh. So dapat kasi kung checkpoint ka, medyo mag-slow down ka na. Nung medyo malapit na, mabilis pa rin yung takbo niya. So ang ginawa ko, pinahinto ko siya. Hinto, sumigaw naman ako, hinto. Tapos na kami, nag-spread na kami doon. Inarang na namin. So huminto siya. So ang ginawa ko, syempre ako, gusto ko safe ba yung safety ng tropa, di ba? Safety ng tropa, baka kung ano yung laman ng sasakyan. Syempre di nga namin alam, di ba? Di huminto, sabi ko, patayin mo yung makina. Sabi ko ganun, patayin mo yung makina. Tapos taas ang kamay, itapon mo yung susi doon sa labas ng sasakyan. So sumunod naman siya. Sabi ko, paglabas niya, sabi ko, lumabas ka sa sasakyan, tapos ikot ka ng dahan-dahan, tapos dumapa ka. Sabi ko gano'n sa kanya. Sumunod naman siya, pero nagpapaliwanag siya, ganito. Sabi ko, "Mamaya na po tayo mag-usap. Saglit lang po." Sabi ko gano'n. Di nung na-check na namin na okay na yung lugar, okay na yung sitwasyon, clear na lahat, safe na ang lahat. So doon ko siya na kinausap na
yun na, nag-usap na kami. Nung dumapa siya, sinabi niya na ganito siya, ganyan siya. Sabi ko, sige po, meron din po kaming membro na katulad nyo. So, pinalabas ko yung tropa na kamembro rin niya. So, binerify. Totoo nga na kilala niya yung yun nga, yung naharang namin, kilala ng tropa. Saglit lang naman talaga yun. Saglit ko lang naman siya pinadapa. Kumbaga, siyempre gusto ko lang talaga maging ligtas kaming lahat. So, tumayo na siya. Ayoko nang sabihin kung sino yung tao na yon. So, para malaman nyo lang po yung sitwasyon kung ano yung nangyari po. Nung malaman namin na clear na, sinabi ko na, nagpasensya agad ako, pasensya. Pasensya na po. Sabi ko, pasensya na po. Sabi ko ganun, pasensya na po. Ganun. Sabi niya ganun. Makakarating doon sa ganyan, mag-ano ako, magrereklamo ako. Sabi ko, okay po, sabi ko ganun sa kanya. Okay po, wala pong problema. Pero ako po, bilang tao po, humihingi po ako ng pasensya sa inyo kung nakagawa kami ng pagkakamali sa inyo. Gusto ko lang po na maging ligtas kayo, pati yung mga namin, yung mga kasama ko. Yun lang po yung gusto ko. Gusto ko maging ligtas tayong lahat dito. Sabi ko ganun. Kung kayo gusto nyong magreklamo, karapatan niyo po yun. Hindi ko po kayo pinipigilan. Pero ako bilang tao, humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Sabi ko ganun sa tao. So yun, sabi ko naman, hindi naman po talaga ako yung team leader dito. Ako po tumulong lang po ako dun sa tropa natin na humingi ng tulong sa atin. Kasi nga po, sinusundan daw po kayo. Mula pa kayo sa Brooks Point, papunta ng Aburlan, tapos bumalik ulit kayo dito sa Nara. So, yun, tinuro ko yung tao na responsible dun sa operation na yun. Sa akin lang naman, nagmagandang loob lang naman ako, tumulong sa kanila. Sabi niya, magreklamo daw siya. So, yun na nga. Kinabukasan, may natanggap nga ako na sulat o report galing sa mismong headquarters namin. Tsaka dyan sa Nara, sa police station ng Nara. Yun na, nagreklamo siya na ganito. Sabi ko, wala namang problema, haharapin ko to. Sabi ko ganun. Siyempre, bilang SOP sa amin, kapag may mga reklamong ganun, nire-relieve yung pulis sa pwesto para magbigay daan doon sa isinasagawang investigation. So ako, noon, pa naman ako noon, alis ako ng noon, kumbaga, na-orderan ako na umalis ng Nara. So pauwi ako ng ng Leyte. So talagang mabigat yung loob ko. Hindi naman dahil natanggal ako, mabigat ang loob ko. Hindi po. Dahil papauwi po ako ng Leyte. Kumbaga magbabakasyon ako, nagkaroon pa ako ng konting sabit. December 16 na orderan ako na mapunta rito sa Palawan PPO. 17 yun yung time na lipad ko naman papunta ng Leyte. So, siyempre, mabigat yung loob ko na umalis nang meron akong naagrabyadong tao. Yun po yung ko doon. Wala namang problema sa akin yung maalis ako sa pwesto. Wala namang problema sa akin doon. Ang ko lang doon, sana mapatawad ako nung tao na naagrabyado namin. Safety naman yung usapan naman doon. Wala naman doon hindi naman siya nasaktan. Sa part niya, medyo parang napahiya. Siyempre, di ba? Siyempre, hinarang ka ng pulis, pinadapa ka. Siyempre, parang traumatic traumatic experience yung nangyari sa kanya. So, ako naman, humingi naman ako ng pasensya sa kanya. Lagi akong humingi ng pasensya. Sabi ko nga doon sa kasama namin na nakakilala nung nahaharang namin na tao, sabi ko, hihingi mo ako ng pasensya. Sabi ko ganyan. Lagi ako nagsasabi sa kanya na hihingi mo ako ng pasensya. Gusto ko siyang kausapin. Kaso nga lang, ayaw niyang makipag-usap kasi nga dahil yun po yung advice sa kanya ng kanyang mga kagrupo rin. No, ayaw nang makipag-usap sa akin. Pero sabi ko naman doon sa tropa namin, sabi ko, hingi mo ako ng pasensya. Yun lang. Ayoko lang kasi na magkaroon ng naagrabyadong tao. Kasi parang pangit nun pag yung parang mayroon kang naagrabyadong tao. Siyempre, pagka may mga ganun, parang may course. May course ba na parang sumpa na parang malas sa ganun na mayroon kang naagrabyadong tao. So, ayoko kasi mangyari yung mga nangyari sa mga ibang mga operation ng mga kapulisan natin na habang pinapababa nila yung tao doon sa sasakyan. For example, yung sa highway patrol group, meron doon may sasakyan doon na huminto, tapos pinapababa nila yung tao, so ayaw bumaba. So ang nangyari, pinagtaratrat sila ng M16, so may namatay doon na isa, tapos yung isang tropa doon sugatan, tapos isa or dalawa yung namatay doon. So yun po yung iniwasan ko na mangyari sa tropa natin na ma-disgrasya sila. So napakahirap po pagka nawalan ka o namatayan ka ng kasama po dahil konsensya po yun, na mahirap po sa konsensya na mamatayan ka ng tropa dahil sa kapabayaan mo. So yun po ang ayaw ko mangyari. Di bali nang mag-explain ako,
no? Kaysa naman sa namatayan ka ng kasama po. Napakahirap po ng ganun po, no? Kaya sa akin, di bali nang mag-explain, basta safe po yung mga kasama ko. So yun po yung iniisip ko kapag may mga operation, gusto ko ligtas po yung mga kasama ko. Kasi mas maganda na talaga mag-explain ka. Kasi pag namatay ka, hindi ka na po makakapag-explain. At least buhay ka at makakapag-explain ka kung anong nangyari, di ba? Kaysa naman talaga kung nagpabaya ka, siyempre pagka nagpabaya ka, namatay ka dyan, tapos pinalabas sa TV, sasabihin ng mga tao, namatay ka na nga, di ba? Sasabihin pa, tatanga-tanga ka, bakit ganun ang ginawa mo, di ba? Napakahirap, namatay ka na nga, sisisihin ka pa ng mga tao, no? Napakahirap ng ganun. So ako, iningatan ko talaga, dapat lagi po tayong sigurista ba, no? Mas mabuti nang magpaliwanag kaysa mamatay ka dyan o mamatayan ka ng kasama. Diba? Yun nga, mas maganda na yung ligtas ka palagi, no? Ligtas tayo palagi, sigurista. Mahirap na talaga yung maisahan ka, no? Namatay ka na nga, namatayan ka na ng kasama, tapos may maririnig ka pa na hindi maganda sa mga magko-comment, mag-side comment, bakit ganun ginawa mo? Kasi ganito ginawa mo. Bakit kasi hindi mo ginawa yung ganito? Bakit ganun, di ba? Maraming masasabi sa'yo kapag namatay ka, di ba? At least kung buhay ka, makakapag-explain ka pa, di ba? Hindi kasi ganito yan, ganito yan, di ba? Kaysa naman patay ka na, hindi ka na makakapag-explain, di ba? So, ganun pa man, ang nangyari sa akin, hindi talaga natin inasahan yung mga ganung pagkakataon. May mga pagkakataon talaga na ganun na hindi natin talaga maiwasan. So, nandito tayo ngayon sa Palawan PPO. Ngayon ay isa po akong Assistant Chief Picado po. So sa PCR po ako na-assign po. So hindi na po ako masyadong nakakapag-vlog, no? Ang huling vlog ko yung kay Robin Padilla kasi nga ako yung naatasan na mag-security kay Senator Robin Padilla, no? Meron din naman akong mga nakaraan na mga vlog din, kaso nga lang sa Facebook nga lang kasi hindi na ako talaga makapag-focus kasi nga wala rin akong tao, no? Kasi kami rito, more on office kami, hindi kami sa field. Kumbaga, hindi kami makalabas sa namin dito sa opisina namin na mag-ikot-ikot diyan, magpapatrolya, hindi katulad doon sa Nara, nakakapagpatrolya kami, nakakapag-scout kami ng mga tao na pwede naming tulungan, no? So limited lang po yung yung resources ko rito, yung katulad sa sasakyan, wala man kami sasakyan dito. Kasi yung sasakyan dito is ginagamit ng buong opisina. Kung magpapahatid lang diyan lang sa sa malapit lang, ganun lang yung namin dito, yung paggamit namin ng sasakyan dito. Hindi katulad dun sa kabila na malaya kami na magpunta kung saan, no? Yun nga, meron din kaming mga activities dito. Kaso nga lang hindi na talaga makakapag-vlog ng katulad ng pagpunta namin sa ganito, yung interviewin kasi nga dito maramihan yung tinutulungan namin, isang community, magbibigay kami ng mga gift packs, mga ganon. Hindi katulad nung yung sa akin, ini-interview ko yung tao. Kaya mahirap po yung sitwasyon ko ngayon na hindi ako makakapag-vlog masyado. Pero kung mamarapatin nyo po, sana po suportahan nyo ko. May bago po tayong format ng natin, ng video natin. So pwede ako mag-video, kumbaga parang lang siya, narration lang po, narration. Mag-ano tayo ng mga stories, mga ganon, magkukwento tayo. Parang ganito po, kwentuhan, ganyan. Gagawa tayo ng mga, kung ano yung mga topics, no? Maggagawa tayo ng mga topics para sa video natin. Sana suportahan niyo pa rin po ako at marami pa rin po tayong tutulungan po, no? Makikita niyo naman po sa Facebook ko, marami rin po tayong mga natutulungan na tao. Hindi nga lang yung katulad nga ng dati. So, paulit-ulit na ako So, yun guys, no? Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Sa walang sawa niyong pagsuporta sa akin. So yun nga, nandito tayo ngayon sa Palawan PPO, no? So nagpagawa po ako ng kwarto ko, no? Kasi wala akong matutuluyan dito sa Puerto Princesa, wala naman akong kamag-anak dito. So dito lang talaga ako sa campus. Sabado, Linggo, nandito po ako, no? Monday to Friday hanggang Saturday, Sunday, nandito lang po ako sa kampo. Kaya siguro yung mga oras ko na nandito ako sa kampo, yun po yung gagawa tayo ng mga video po, no? Sana suportahan niyo po ako. So yun nga, nagpagawa ko ng ng kwarto ko. So idinamay ko na rin po yung kabilang kwarto kasi nga inaanay na siya. So pinagawa natin siya ng 3 kwarto po para sa mga tropa natin na pupunta rito sa Palawan PPO na galing ng mga isla or sa mga malalayong munisipyo dito sa mainland, no? So pwede sila dito tumuloy sa ginagawa nating kwarto. So
patapos na siya, no? Actually, patapos na siya. Nagkaroon lang kami ng major activities dito. Mayroon tayong dumating na bisita, si General Hansel Matamis Maranta ng Highway Patrol Group. Siya po yung director po ng Highway Patrol Group. So, nabisi kasi kami kaya hindi natapos yung paggawa ng 3 kwarto. Pero konti na lang, ano na lang, pintuan, tapos higaan, tapos yung 1 kwarto, bintana na lang po. Malapit na rin siyang matapos po, no. So, yun po, expense ko po lahat yun, no. Yung pagpagawa ko ng ano rito na barracks natin, no. Ambag ko na rin po dito sa mga kapulisan natin para hindi na sila pupunta sa mga lodging house. So, dito na sila matutulog dito sa mismo sa kampo po, no. Kasi siyempre kung magla-lodging house pa sila, magbabayad pa sila, at least dito libre kuryente, may tubig, no. So, tiisin na lang nila na dito sila sa loob ng kampo. So, abangan nyo po yung iba kong mga vlogs po, no. Meron pa akong mga vlogs dito na dito lang mismo sa loob ng kampo. So, tsaga-tsaga nyo po muna habang wala po tayong pwesto po, no. Actually, binibigyan ako ng pwesto ng aming provincial director. Tinanggihan ko muna yung binibigyan na posisyon sa akin ng aming provincial director. Sabi ko, stay po muna ako dito sa office na to, i-enjoy ko po muna. Saka na po ako magpapalipat kapag ready na po ako, sabi ko kay sir. Kasi baka dumating din yung yung anak ko rin, nagbabakasyon dito. Gusto ko mag-enjoy muna rito yung anak ko sa Puerto Princesa, no. Mag-banding muna kami ng anak ko. Muli po, maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta sa akin. Hanggang sa muli po, lagi po kayo mag-iingat. God bless you all. Thank you po. Kung nga patapusin do ang video nga dya, matamang salamat kanindong tanan. Bilang suporta ka naman, patigayon ka mag-subscribe sa mong YouTube channel, Jason Tesorero. Pati gayong pinduton ang notification bell para lagi kamong updated sa among mga bagong upload. Matamang salamat. Update!